isa na naman pong pagkakataon na tunay na mapapurihan at mapasalamatan ng ating Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Lord, maraming salamat, O God, sa umagang to. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, O God, na tunay, Lord, na nais lamang naming paglingkod, Panginoon, sa iyo. Hayaan mo, Lord, this morning, Panginoon, let your joy, your love, Panginoon, your peace, your healing, O God, your forgiveness, flows this morning, Panginoon. Mag-overflow, O God. At tunay, Panginoon, na maging mabangong samyo lamang, O God, ang aming awitin sa iyong kalangitan, sa iyong kaharian. Lord, we love you, we honor you, Panginoon, sa iyo ang lahat ng pagsamba. Sige, papalakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Tayo pong umawit at magpuri sa ating Diyos. Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Amen, Lord. Tagumpay ng hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Dakila ka, luwalhati, hallelujah. Amen, God. Dakila ka, O Diyos. Minsan pa, Lord, wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Lord, ika'y tagumpay, O Diyos. Banal at totoo, kailanman. Hey! Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Isa pa, dakila ka, O Diyos. Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Atin po'y palapang ang ating kamay para sa ating Diyos. Lord, dakila ka, Panginoon. Minsan pa, Lord, dakila ka, O Diyos. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. 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 Amen, Lord. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Dakila ka, O Diyos. Patuloy po natin ang awitan ng ating Panginoon. Amen, God. Hey! Hallelujah. Lord, patuloy kami magsasaya sa iyong presensya, Panginoon. Hey! 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 Tayo po yung mawit. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Lord, salamat, O Diyos. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Amen, God. Lord, hindi kami papipigil, O Diyos. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo.
kasalanan. Amen, God. Lord, salamat sa kapatawaran. Pinagpala ng lubusan. Salamat, Panginoon. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, nakila kang totoo. Amen, God. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hallelujah! Minsan pa, tayo natin magsaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Sabay-sabay po tayo. Hey, hey! Hey, hey! Amen, God! Hallelujah! Lord, tunay Panginoon, patuloy lamang kami magsasaya sa iyong presensya. Hallelujah, Jesus. Sabi po sa Hebrews 13:8, no? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Ang Diyos po, hindi po nagbabago. Siya po yung laging mapagmahal, mabuti, mapagpatawad. Sa kabila po ng pabago-bago pong mundo, ang Panginoon lang po ang consistent. Amen? Tunay nga po na, sabi nga po, yung Diyos na nagprotekta sa pamilya ni Noah noong Old Testament, siya rin po yung Panginoon na nagpoprotekta sa family po natin. Amen? Yung Diyos po na nagtawid kala Moises sa dagat habang hinahabol sila ng mga kaaway, ang Diyos din po ang tumutulong sa atin para maitawid tayo sa ating mga problema. At yung Diyos po na nag-provide sa 5,000 tao doon sa New Testament, siya rin po yung Diyos na nagpo-provide ng mga pangangailangan natin. Church, wala pong dahilan upang hindi po natin patuloy na pasalamatan ng ating Diyos. Kaya hayaan po natin ngayong umagang to, mag-minister lang po itong awitin na ito na nagsasabing, mabuti ang Diyos araw-araw. Noon hanggang ngayon. Hallelujah. Patuloy po natin na awitan ng ating Panginoon. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanas. Amen, Lord. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais
Sabihin po natin sa ating Panginoon. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Lord, salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. walang hanggang papuri, O Diyos. Hallelujah! Sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka Minsan pa, walang hanggang papuri, O Diyos. walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago at kailanman. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa sa lahat ng panahon. Lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Lord, di ka nagbabago, O Diyos. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, O Diyos. Magliwanag
papalakpakan po natin ang ating Diyos. Lord, tunay Panginoon, hindi ka nagbabago, O Diyos. At patuloy lamang, Panginoon, magliwanag ka sa buhay ng bawat isa. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah, Lord God. Naniniwala po ba kayo? God's presence is in this place. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Sabi po sa Psalms 59:16, "But I will sing of your strength in the morning. I will sing of your love, for you are my fortress, my refuge in times of trouble." Hallelujah, Lord. Sabi po sa kanta, napakabuti ng Panginoon, maganda man o pangit na sitwasyon. Amen po ba tayo doon? Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat. Sige po, let's pray. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon God. Napifeel namin, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon God. Hayaan mo lamang, Panginoon, na sa umagang ito, tanging pangalan mo lamang po yung mapapurihan namin, Panginoon God. In times of trouble, Panginoon, pangit man or magandang sitwasyon, Panginoon, ikaw yung Panginoon na tapat. Ikaw yung Panginoon na mabuti, Panginoon God. Maraming salamat sa mga pangako mo. Maraming salamat sa pagsama sa amin, Panginoon, lalo na sa lugaring ito, Panginoon God. Alam namin na ikaw yung mangunguna at ikaw po yung yayakap sa bawat isa, Panginoon God. And we pray, Panginoon, yung mag-speak, Panginoon God, itago mo lamang siya sa inyong likuran, Panginoon, at tanging pangalan mo lamang po yung mapapurihan, God. Maraming salamat, Lord. We honor you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Okay, thank you, Jesus. Isa nga pong malakas na palakpak muli para sa Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. So, we will discuss yung ating sermon finale about ang bukas ay darating ngayon. Alam niyo po, regardless kung ano man ang ating sitwasyon, we have an options. Ano po? Sabi nga natin, totoo yun eh. Pwedeng may mga bagay na nakaka-distract sa buhay natin, may mga bagay na hindi maganda, pero still we can choose to believe, ano po, maging hopeful pa rin sa ating Panginoon. Okay? Thank you so much, so God. Sige po, this time, ano po, pakita ko lang muna po ito and I want to minister muna po sa bawat isa that focus is one of the most important disciplines for achieving anything in life. Pag hindi tayo marunong mag-focus, wala tayong maaabot sa buhay. Kapag hindi natin marunong ituon ang ating pansin sa isang bagay, especially sa goal natin, mawawala po yon. Sabi po ni, basta isang black leader po, pag yung mga distractions daw po, hindi po natin na i-set aside, grabe po yan, hindi natin maaabot talaga yung goal po natin. Okay? So, let me pray for you muna po na makapag-focus talaga tayo. Ano yung word na nais ni God na matanggap natin? I believe marami dito ang kailangan mo talaga ngayon, focus. May maganda kang ginagawa ngayon, focus. Estudyante, may gusto kang maabot sa buhay, focus lang muna po tayo. Okay? Sige po, let us pray. Father God, binibigay namin sa iyo ang aming mga alalahanin, ibinibigay namin sa iyo yung mga takot namin, ibinibigay namin sa iyo ang aming mga pangamba, at tulungan niyo po kami, O Diyos, mag-focus, Panginoon, sa iyong mga salita na buhay, makapangyarihan, ang bawat salitang mahahasik o malalagay sa aming puso, ito ay tutubo at magbubunga, Panginoon. Kaya naniniwala kami at idinideklara mula sa aming pag-aawitan, pagsasama-sama, pakikinig na yung mga salita, meron kaming aanihin because this Sunday, Panginoon, ginawa mo itong mabuti, ginawa mo itong maayos, O God, upang kami, O Lord, ay makatanggap, Panginoon, ng mga biyaya at pagpapala na galing sa iyo.
Thank you so much, so God, and we honor you. We love you, God, in Jesus' name. Amen at amen. Isang mas malakas na palakpak muli para sa Lord. Wow, thank you, Jesus. In Hebrew chapter 12, verse 1 to 3. Dito lang halos tayo magpo-focus at mamaya sa Psalms, meron tayong isang passage din o ilang passage na tatalakayin. Kaya nga dahil napapalibutan tayo ng ganoong karaming mga saksi. So ang mga saksing tinutukoy po dito, yung Hebrew chapter 11 na mga taong nag-focus sa pananampalataya nila sa Panginoon at ano yung nangyari sa kanila. Ang gagaling po talaga. Ialis, natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin at ang kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin. Alam niyo po, hindi lang kasalanan ang nakapagpapabagal sa buhay ho natin. Even yung parang mabuti na wala sa lugar, makakapigil din po yan. Like for example, gusto mo magkaroon ng maayos na pamilya, pagkatapos may libangan ka, na mas marami ka pang oras sa libangan, pagbabasketball, pag-golf, or anything, halos mapabayaan mo na yung pamilya mo. Hindi naman kasalanan po yung mga hobbies, kaya lang, pag wala sa lugar, pwedeng makapigil po yan sa goal mo. Ano pa sabi rito? At takbuhin nating may pagtatyaga. Again, walang madali sa buhay, walang sinasabi sa Bible na ang mga bagay nito, saglit mo lang makukuha, madali mo lang maabot, ano po. So, takbuhin nating may pagtatyaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan. Lahat tayo ay tumatakbo, lahat tayo ay may gustong maabot sa buhay. Focus ka lang sa takbuhin mo, okay? Mamaya, I will discuss 3 things na kailangan nating mag-focus. Verse 2, focus na naman ituon natin kay Jesus ang ating paningin. Hindi sa nararanasan mo, hindi sa ibang tao, sa Kanya na nagtatag, nagsimula, at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay ng Diyos sa Kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Si Jesus po ito ipinagwalang bahala niya ang kahihiyan nito at ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Napakahirap ng dinaanan ng ating Panginoong Yesus nung ialay niya ang Kanyang buhay para sa atin. Pero sobrang liwanag. Kahit mabigat yon, may kagalakang naghihintay sa Kanya. Alam niya, hindi puro kabigatan. Alam ni Jesus Christ, hindi puro sakit. Alam niya may glory after ng maraming hirap na dinadaanan natin ngayon. And finally, verse 3, pag-ukulan nyo ng pansin. Sabi nga natin yung pag-ukulan ng pansin. Pag-ukulan nyo ng pansin, sino daw po? Si Jesus na nagtiis ng ganong matinding puot mula sa mga makasalanan upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Nakakatuwa talaga ang Diyos. Lahat po nung Kanyang ginawa, connected para sa ating kabutihan. Pag ginagawa mo yung goal natin, pag ginagawa mo ang isang bagay, maraming nakikinabang. Maraming nakikinabang. Kahapon po, galing po ako ng Pampanga. Ang lakas ng ulan. Sino po rito galing sa NLEX nung hapon po, paggabi? Grabing lakas ng buhos ng ulan. Parang first time kong makakita, 20 sasakyan nagkarambola. Para siyang LRT na dugtong-dugtong po yung banggaan. Ditong parting Pampanga, saka sa Bulacan. Kaya hindi ko alam kung gaano po nalito din po yung mga na nasa NLEX na patrol para ayusin po ito. Pero isa lang ang observation ko, every time na may nasisira sa harapan, maraming naapektuhan sa likuran. Basta may naapektuhan, basta merong nasira sa unahan, may maapektuhan sa likuran. Pag hindi namin inayos ang aming buhay bilang tatay, may mga anak na naapektuhan. Pag ikaw ay boss, hindi mo inayos yung pamumuna mo sa company, ang daming naapektuhan sa iyong likuran. You are life group leader, hindi ka nagpakalapit sa Diyos, ang daming pwedeng mawala, ang daming maapektuhan ng buhay. Kaya nga, napakahalaga talaga ng focus sa buhay po natin. Kasi, again, hindi lang ako ang maapektuhan, kundi maraming tao, even generation.
Sabihin niya ho natin, 3. Ito yung 3 na pagtutuunan po natin ng pansin. Number 1, higit sa lahat, focus on Jesus. Focus on Jesus. Ano po? Ito natin kay Jesus ang ating paningin sa Kanya na nagtatag at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Kasi kung meron man talagang naglingkod at nagbigay ng buong buhay niya para sa atin, walang iba kung hindi si Jesus. Siya yung nagmahal sa atin, nag-alaga sa atin, pumapansin. Wala na pong higit kailanman na pwede nating pagtuunan ng pansin ng ating buhay, kundi ang Diyos. Kung wala si Jesus, wala po tayo. Kung wala po yung kanyang kamatayan, po ng pagkabuhay, impyerno po tayong lahat. Pero si Jesus namatay, hindi dahil kailangan niya. Namatay si Jesus kasi kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya nga po, makalimutan mo ng lahat, wag lang ang Diyos. Can I hear amen? Kasi tingnan nyo po, minsan pag may umaway sa atin, ang focus na natin, yung kaaway natin. Pag nagkasakit tayo, ang focus na natin, yung sakit natin. Minsan may mga bagay tayo na hindi naunawaan. Minsan yun na yung focus natin. Regardless kung ano ang sitwasyon mo, hindi naman sinabi ritong ituon mo ang iyong pansin sa mga taong namumuna sa iyo, sa mga taong galit sa iyo. Hindi po ba? Ang sabi dito, focus on Jesus. Hindi ko makalimutan po kung ano po daw ang focus mo, lumalaki. Kung ano ang pinagtutuunan mo ng pansin, lumalaki. Ang hindi mo napapansin, lumiliit. Kaya kung puro problema ang focus natin, lumalaki ang problema, lumiliit ang Diyos. Pero subukan mong ituon ang pansin mo sa Diyos, lumalaki ang Diyos, lumiliit ang problema. Amen? Sabi natin lahat, focus lang tayo kay Jesus. Ayan, mamaya na natin yung pananghalian natin. Ako, ano pananghalian natin? Ano po, may masasakyan ba tayo mamaya? May kausap ka mamaya? Ano po, kung may ibebenta rin po kayo, mamaya na lang po yun pagkatapos ng huddle. Ano po, baka may mga dala kayong bigas dyan na tigba 20 pesos lang. Ano po? So mga kapatid, focus lang po tayo kay Jesus. Walang talo pag nag-focus tayo sa ating Panginoong Jesus. Number 2 is focus on your journey. Focus on your journey. May kanya-kanya tayong takbuhin, laban sa buhay na kinakaharap. Mag-focus ka lang. Mag-focus ka lang po sa takbuhin mong nasa harapan. Ito lang yung napansin ko kasi, like for example, David, at the age of 17, nagsimula na po yung journey niya sa Panginoon. Samantalang si Moses, pwede natin sabing 80, sila Abraham, matanda na. Regardless kung bata tayo or matanda na tayo na matuklasan natin, yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin, mag-focus lang po tayo. Sino ho rito yung nakakaramdam ka ng inis kapag may mga tao parang binabaliwala nila ang buhay? Hindi po ba? Nakakainis. Sino po rito yung natutuwa na ang daming tambay sa kapitbahay niyo po? Yung napapahaleluya ka, purihin ang Panginoon. Napakaraming tambay na walang ginawa kundi mag-usap kung sino-sino. Maiinis ka pero wag mo namang akuin yun. Mag-focus ka sa tama mong gawin, hindi po sa mali na ginagawa ng iba na nakakainis. Tingin po kayo sa akin, ingat sa mga bagay na kinaiinisan mo, baka ikaw din yun. Maraming pagkakataon, pag naiinis ka sa mayabang, most likely, mayabang ka din. Kaya ingat lang po. Ingat. Yung laging puna ng puna tayo, baka ikaw din yun. Kaya nga sabi dito, focus on your journey. Takbuhin natin, nang may pagtsatsaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan. Kung ang focus mo ngayon ay pinagkalooban ka ng Diyos ng anak, huwag mong baliwalain yung season na iyon. Alagaan mong mabuti ang iyong anak. Huwag yung minsan nahihirapan ka pang magdesisyon kasi ang decision natin is based or according to our values. Kung hindi mo priority and values ang family, mas mahalaga pa rin sa iyo ang hanap buhay kahit anong gawin po natin. Kaya mga kapatid, focus lang ho. Kung meron ka ngayong binubuo, mag-focus ka lang ho doon. Huwag malikot sa buhay. Ang kalaban natin mga Pilipino, mga ningas kugon, ang galing sa simula.
pagkatapos po, hindi na ipagpapatuloy. Kaya focus on your journey. Yung mga kabataan natin na nag-aaral ngayon, focus ka sa pag-aaral mo. Focus ka lang for the next 5 years. Huwag mong gawin 10 years, yung 5 years lang. Huwag naman yung high school pa lang, nagmamasteral ka na, nagdo-doctorate ka na. Sa huli po ang doctorate po at hospital ang huli po pag hindi mo na kinaya. Focus on your journey. Sabihin nyo nga sa katabi nyo po, focus on your journey. May kanya-kanya tayong takbuhin at laban na kinakaharap. Maaring nga iba sa atin dito, lumalaban ka ngayon sa karamdaman at hindi mo alam paano mapagtatagumpayan yan. Pero gusto ko pa rin sabihin sa iyo, hindi ibig sabihin may karamdaman o may problema tayo, wala na tayong ibang gagawin kundi entertainin ang problema. Diretso pa lang tayo sa mga goals at mga gusto nating maabot sa buhay. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Diyos. Thank you, God. Focus on your journey, focus on Jesus, and of course, focus on your reward. Imagine yung mga hirap mo ngayon, pag pinagpokusan mo, ang laking bagay eh. Yung nagtatrabaho na yan, bandang huli hanggang sa dulo, nagtrabaho ka ng maayos, may pension ka. Yung pinagtrabahunan mo sa mahabang panahon, iyon naman ang mag-aalaga sa iyo. Kung ano inaalagaan mo ngayon, iyan ang mag-aalaga sa iyo bukas. Focus on your reward. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi mo alam kung ano ang dulo. Bakit ka ba nag-aaral mabuti? Kasi alam mo, magagamit mo ang pag-aaral na yon para bumuti ang iyong buhay. Kaya ka nagnenegosyo dahil alam mo, eventually may mga tutulungan ka at hindi tayo ang tutulungan. Kaya inaayos mo yung kalusugan mo kasi gusto mong maging mahaba ang iyong buhay na maglingkod sa Panginoon ng may kalakasan. Focus on your reward. Kung wala kang pinagsisikapan ngayon, wala kang aanihin bukas. Focus on your reward. Maaring inalagaan mo ang iyong anak, lumaki pa rin sila ng matigas ang ulo. Mga kapatid, lalo na kung wala kang ginawa, lalo kang mahihirapan. Focus on your reward. Kaya nga ito po yung pinaka-title talaga ng message natin ngayon, this morning. Focus ngayon, reward bukas. Gusto mo magkapera bukas, mag-ipon ka ngayon. Magsikap ka ngayon. Meron kang lakas, gamitin mo para ipaghanap buhay. Maayos yung pagkatao mo, gamitin mo yan. Maraming magtitiwala sa iyo. Focus ngayon, reward bukas. Kaya nga sinasabi sa 1 Corinthians 15:58, wala dito po sa screen natin yan. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at magpakasipag. Yamang alam nyo na hindi nasasayang ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Ito lang pagpunta nyo po dito, mag-focus lang po kayo hanggang sa pagtanda ako. Hindi ko ipagpapaliban ng Sunday para sa Panginoon yan. Re-rewardan ng Panginoon yung pagsisikap mong yan. Amen po ba tayo doon? Mas lalo na kung naglilingkod ka pa sa Panginoon, tumutulong at ginagawa ang mga bagay na nais ng Diyos, saan ka pa? Sa Diyos, walang sayang. Sa Diyos, walang mababaliwala. Can I hear amen? O kung agree po kayo doon, malakas sa palakpak, ibigay natin sa Diyos. Focus ngayon, reward bukas. Lahat ng ginagawa ko ngayon, makikita ko ang dulo niyan. Makikita ko yung dulo ng aking mga pinagsisikapan, makikita ko ang dulo ng aking paglilingkod, makikita ko ang dulo ng mga bagay na ginagawa ko para sa Diyos. Do you agree and do you believe? Talagang lahat ng ginagawa natin dito, hindi lang po dito sa lupa, may reward. Doon po sa langit. Tingnan niyo po ito, kung mapaglingkod ka sa lupa, dito pa lang may mga tao na natutulong sa iyo eh. Kung wala kang pakikipagkapwa-tao, kung hindi ka marunong dumamay sa ibang tao, pag nagkasakit ka, wala rin dadamay sa iyo eh. Pag nagpaaral ka, tumulong ka sa iba, alam niyo si God, hindi papayag na hindi gantihan ng mabuti ang ginagawa mong mabuti para sa iba. Amen? Sabihin mo nga sa katabi niyo po, huwag mapapagod. Okay, sino ngayon ang agree dito ang hirap mag-focus? Totoo po yan, ang hirap mag-focus. Marami dito, kahit nagsasalita po ako, alam ko nilalabanan mo. Pero lumilipad ang isipan mo.
Hindi ka naman naiihi, pero bakit parang naiihi ka ngayon? Hindi ho ba? Alam niyo ho, kaya mahirap mag-focus, napakaraming distraction sa buhay. Maraming distraction. Minsan niya natatawa ako, hindi ba ang goal sa pagbabasketball, manalo at mag-shoot? Pag nasiko ka, ang focus mo na ngayon makagante. Naiiba? Bakit ganun? Pumasok ka sa school para mag-aral, pero bakit iba yung ginagawa mo ngayon? Mahirap mag-focus kasi maraming distractions. Buti na lang yung katabi mo, hindi yan isang distraction, isang pagpapala yan. Sabihin mo sa katabi mo, Bes, salamat hindi mo ko kinukwentuhan habang nakikinig ako. Minsan kasi tatlo ang nagsesermon during the Word of God. Ano po, yung kabila mo, yung katabi mo. Ano po, ready na ba yung mama isusuot mo mamaya sa Malabon? Ready na ba tayo? Oh, di ba minsan may mga ganun po. Mag-focus muna tayo sa present po, sa present. Ano po, sa Lunes, anong gagawin mo sa Lunes? Hayaan mo dumating ang Lunes, baka mamayang hapon mamatay na tayo, lugi ho tayo. Biro mo, problema natin ng Lunes, hanggang Sunday na lang pala ang buhay natin. So mga kapatid, yung gift nito talaga na present para po sa atin yan. Sabihin natin lahat, 4. So ito yung 4 na distraction po na dapat nating mapaglabanan sa buhay. Number 1 is warfare. Hindi ho welfare po Warfare po. Hindi po rin whopper. Iba rin yung whopper po. Nakakagutom kaya? Gustong-gusto ng anak ko yan, whopper po. Spiritual warfare, po. So, warfare po, ito yung mga laban natin sa buhay. Hindi ba? Minsan pinapangarap natin, sana makapagpahinga naman ako, sana wala namang problema. Hindi ho totoo yun Pagkatapos ng problema, may panibagong problema. Pagkatapos natin makabayad ng ibang bagay, ang dami na namang bayarin. Hindi tumitigil ang laban sa buhay. Minsan nga lang may mga malalaki, may iba naman manageable lang. Pero reality ng buhay, huwag ka na magtataka. Sino rito walang problema sa pamilya? Lahat tayo may problema sa pamilya. Huwag mo nga akalaing ikaw lang may problema sa pamilya. Kalusugan. Lahat po tayo namumroblema po dyan. Warfare po, nakaka-distract. Alam mo, nag-aaral ka, pagkatapos nagkaroon ng problema sa pamilya, sisirain mo na ba pag-aaral mo? Dahil nag-aaway si mami saka si daddy. Ang pangit lang po, hindi maganda po yung, iha, bakit ka hindi nakatapos ng pag-aaral? Kasi panay away po ng magulang ko anong course yun? Ano po? Mga kapatid, regardless, kung ano ang mga laban natin sa buhay, sana huwag maging dahilan yon para hindi mo pa rin ituloy yung goal mo sa buhay. Amen ho ba tayo doon? Alam niyo po, ito yung mga makapagpapatatag sa atin po sa buhay. Kapag even may mga warfares o laban sa buhay, nag-focus po talaga tayo sa ating Panginoon. Hindi mawawala yan. So, huwag mapapagod lumaban kasi iyan na talaga ang buhay natin. Lagi tayong may kakaharaping laban sa buhay, pero huwag kang titigil. Ano po? Hindi ko lang isinulat dito, pero si Nehemiah, habang binubuho niya yung Wall of Jerusalem, may mga Tobias, may mga Sambalat. Lahat na yata ng tactics, ginawa po ng demonyo para guluhin si Nehemiah. Pero sabi ni Nehemiah, hindi ako pwedeng bumaba sa level nyo Alam niyo po yung mga matured na tao, hindi papatulan yung mga ka-immature na, yung mga nasa paligid po natin. May mga tao talaga nangaaway lang May mga tao talaga walang magawa sa buhay, naghahanap lang po ng gulo. Kung ikaw may importante kang ginagawa, mas mag-focus ka sa importante mong ginagawa kay sinasabi ng ibang tao. O lahat na nakaka-relate po, malakas sa palakpak ibigay natin sa Diyos. Wow, thank you Jesus, thank you God. So, warfare po ito, okay? Huwag mong hayaan ang iyong mga laban ay guluhin ka at alisin ka sa takbuhing iyong kinakaharap. Number 2 is wounds. Ano po? O mga sugat. Mga sugat ng buhay. Naku, yan ang pinakamahirap pag talagang nasasaktan po tayo Because life is, kakaharapin talaga natin yan. Pain, hurt, betrayal, name it.
Ginagawa mo yung mabuti po, pero may mga taong ilalaglag ka, pwedeng masaktan ka, intentionally man or hindi. Wala ho akong taong nakitang nabuhay na hindi nasaktan. Wala ho akong nakitang taong umasenso, nagtagumpay na hindi nasaktan. Wala rin ako nakitang asawa na nag-asawa na hindi nasaktan. O tingin po kayo sa akin, minsan hindi rin tayo aware, ang dami mo ring nasaktan. Kaya nga minsan ingat lang din po yung mga palabiro. Minsan yung biro natin, minsan wala sa lugar. Paano kung yung binibiro mo, mayroon palang pinagdadaanan? Ay, wrong timing naman to. Maganda, pakiramdaman mo rin muna. May mga biro kasi na sa iyo, wala lang. Karaniwan na napansin ko, ang mga mahilig magbiro, mga pikon. Sila yung number 1 na pikon, pero sila yung number 1 na napakagaling mamikon. Kaya nga, parang ganito lang, sana, sanay kang mambiro, sana magpabiro ka rin. Hindi ba? Ang problema sa iyo, ang galing mong biro, ang sakit mong magbiro, pag ikaw ang biniro naman, ano po? Tinatamaan ka at gumugulong ka. Might as well, maging matalino na lang po tayo. Kasi tingnan nyo po ang hirap yung makasakit. Sino rito yung natutuwa ka ba pag may nasasaktan kang tao? Hindi po ba? Ako rin po, karanasan ko rin po yan. Minsan wala tayong Hindi natin alam na yung sasabihin pala natin, makakasakit ng damdamin. Yung sinabihan mo lang na ang pangit ng mukha mo, nasaktan na. Kayo po ba nasasaktan pag sinasabi na ang pangit ng mukha mo? Hoy, tanggap ko na pangit ako, pero wag mo namang ipagdildilan. Yung ganun lang, alam ko. Hindi, very offensive din po ito. Wag ko kayong biro ng biro sa mga singles kailan mag-aasawa. Baka isang araw rest bakang kayo. Bakit? Kung sagutin kayo ng mga singles, bakit ayaw ko ba mag-asawa? Tumigil ka na, baka mamura kita. Totoo po yan kasi meron ako po akong pinsan, during burol, biniro ko na, ang ganda-ganda mo, ba't hindi ka pa nag-aasawa? Alam niyo po, muntik na akong maiburol. Muntik na ako maiburol, parang ang tagal namin parang hindi nagbatian or what? Wrong timing. Saka hindi pala natin alam yung pinagdadaanan nila. Pagkatapos tatanungin mo pa, ba't ayaw niyo pa mag-anak? Kutusan kita eh. Gustong-gusto na nga namin magkaanak, wala pa kami. Medyo ingat lang din po sa mga pagbibiro. Alam niyo po yung stress na inaabot. Hindi po ba, ang mabigat pa, binabati mo pa siya sa mga lugar na ang daming nakakarinig. Oo nga. Bakit nga ba? Hoy, lumubay kayo, baka mamura ko kayo. Mga kapatid, ingat. Once, marami ng sakit sa buhay, wag na nating dagdagan. Can I hear amen? O ganito na lang, pag tumitingin ka sa tao, totoong may problema siya. Consider mo naman yan. Pero tingnan mo rin siyang may potensyal. Bakit kasi ang daming pwedeng sabihin, mga pangit na bagay pa ang nasasabi po natin. Once, ang sakit po niyan, pag ang isang tao nasaktan, most likely baka hindi po niya diretso na yung laban niya sa buhay, nasaktan eh. Maraming umaayaw kapag nasasaktan. Sa work, pag nasaktan, aalis na. Pero again, may challenge to you, stay put mga kapatid. Maaring hindi ka natutuwa sa trabaho mo, pero hindi pwedeng wala kang matutunan sa trabaho mo. At walang trabahong napakadali na yung boss mo ang nagpa-follow up sa iyo, ang boss mo, inuutusan mo, sana merong ganon. Ano po, sir, para nakita ko, uupo-upo ka lang sa opisina mo, pwede bang pakihatid dito? Sabi nung boss mo, copy po. Gusto mong copy ko yung mukha mo? Mga kapatid, walang madali. Kaya kung magrereklamo ka sa akin, sasabihin mo, Pastor, ang hirap po ng trabaho ko eh. Bakit? Sige anak, hanap tayo ng madaling trabaho. Pag nakakita ka, sabihin mo sa akin, i-announce natin sa church para lahat tayo doon napapasok. Yung hindi ka nahihirapan pero sumusweldo ka. Mga kapatid, walang madali. Lahat mahirap. Walang pamilya na hindi ka masusugatan. At tanggapin mo na, the closest person na meron ka, yan ang pwedeng makasakit ng todo sa iyo. Hindi pwedeng makasakit sa iyo yung taong malayo. Ako po, hindi pa ako nasasaktan ni Aga Mulak. Hindi pa kami nagkakasakitan ni Piolo Pascual.
Hanggang ngayon po, hanggang ngayon. Perfect na perfect po ang relationship namin. Hindi pa nga ho kami nakikita hanggang ngayon eh. Kaya kung nasasaktan ka ng asawa mo, kasi kasama mo siya palagi. Cell group mo, ka-churchmate mo, mga taga-CCF, wala pa ako masyadong nasaktan tayo eh. Hindi ko naman siya kasama every Sunday eh. Totoo po yan. Pwede kang masaktan, pero tuloy ang laban. Amen? Gamitin mo yung sakit na yan, inspirasyon, para ka tumatag at maging matibay sa buhay. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. And then pangatlo natin is this, the word wandering. Yung hindi naman kasi perfect yung mga desisyon natin sa buhay. Maganda yung ginagawa mo, pero sumasabit din tayo eh. Sino ba yung hindi sumasabit? There is no such thing as perfect relationship, marriage, perfect cell group, perfect business. Talagang nagkakamali ka. Maraming pagkakamali. Pero huwag mong hayaan na ang mga maling desisyon sa buhay ay tumigil sa atin para ka mag-focus. Kahit na sabihin pa nating nagkamali ka, bangon, diretso lamang uli. Huwag mong i-allow yung mga kamalian. Kaya nga po dito ako natutuwa sa idea ng mentoring. Sabi natin lahat, mentoring. Sabi natin lahat, coaching. Ang mentoring, kung ano yung galing mo, ipinapasa mo sa iba para hindi na nila ituro o maranasan ang pagkakamali. That is the idea of mentoring. Magaling ka sa sales, may nagse-sales po dito, turuan mo sila ng mga dapat na gawin nila kasi naranasan mo na eh. Ang tawag ko doon, mentoring. Kahit sa pamilya, tingin mo mas matured ka ng konti, sir, dapat medyo ganito rin po tayo. Tinuturuan mo na. Pero ang coaching, iba. May galing siya, pinalalabas mo. May galing siya, pinahuhusay mo. Kaya etong napaganda sa wandering, ang sarap na mga may mentor, bakit kailangang solohin kung pwede namang may mapagtanungan sa buhay? Huwag ko kayo mag-negosyo po nang wala po kayong mga kapartner na mga pwedeng pagtanungan. Huwag din kayo mag-aaral basta-basta na wala man din nagtatanong sa buhay. Very powerful ang pagtatanong po sa buhay. Ano po? Kaya yung nahihiyang magtanong, sige, mauntog ka. Sige po, magkamali ka. May matinding kabayaran, isang pagkakamali lang. Wandering. O naku, tinitingnan ko kung nagwa-wander na po tayo. Ano yung unang distraction? Eto, walang sinagot ito. Yun, nasa grupo na to. Ano po yung unang nating number 1? Number 2? Wounds. Ano? Parang nambugaw lang kayo, ha? Ano yung number 3? Pag hindi pa naman nasagot yan, andito mismo. Alam niyo, pinakamahirap at pinakamabigat na distraction, waiting. Ang hirap pantayin ng mga goal sa buhay, ano? Tagal naman ito. Tagal ko naman makaipon. Wala ka namang inuhulog. Tagal naman gumanda katawan ko. Di ka naman nag-exercise. Yari tayo niyan. Ang eto, may mga ginagawa sila, pero yung mga paghihintay sa buhay, yan ang mahirap eh. Kailan kaya ako aasenso? Kailan kaya lalago ang cell group namin? Kailan kaya ako makapag-put up ng sarili kong business? Kailan kaya talaga ako mahihit yung goal ko na to na sa buong buhay ko, magre-retire ako, at least may 3 to 5 millions ako. Naku po. Mga kapatid, pinag-uusapan niya kami ni Nanay Lena po eh. Grabe ro, pag nag-retire tayo, yung worth 10 million natin, 1 million na lang ang value. Dati, ang goal lang ng marami, pag nag-retire, at least may 1 million lang ako, panalo na ako. Ngayon, around 5 to 10 million. Sana makaipon ka. Okay? Tingnan nyo nga ho, katabi nyo po kung may million na. Marami sa atin merong, yon, meal na lang ang kulang. Ano po? Meal. Value meal, ano po? Oh, million. Di totoo po yan. Be practical lang po tayo. Kaya huwag gastos para kapag nagkasakit po tayo, may laban man lang ho tayo kahit sa pagsisimula. Okay? So again, ito yung 4 na mahirap. Warfare, ano po, wounds, ano yung pangatlo? Wandering and
waiting. Okay, paano kapag nag-focus tayo? Paano kapag nag-focus tayo at yung mga distractions, kinaya natin? Ano ang pwede mangyari sa atin? Okay? Paano kapag nag-focus talaga tayo kay Jesus, sa journey, sa reward, at yung mga distraction na ito, na paglabanan natin, yung mga laban, yung mga sakit, ano yung kalutangan sa buhay, yung paghihintay, ano mangyayari po sa atin? Let me end with this, ano po, sa area na to. Mga awit 84 verse 5. Mapalad ang mga tao na ang mga kalakasan ay nasa iyo, na ang mga daan tungo sa sayon ay nasa kanilang puso. Para sinasabi ng mga awit na ito, mapalad yung mga naglalakbay, na ang puso ay nasa sayon. Mapalad ang mga taong merong inaabot na isang bagay, pero nasa Diyos. Yung sayon refers to temple, presence ni God. Mapalad ang mga tao na may inaabot na goal, naglalakbay, pero ang puso ay nakatingin sa Diyos. Kasi mahirap po yung abot lang na abot ng goal, pero hindi mo kasama si Jesus, talo ka pa rin. Sabi sa verse nito, sa kanilang pagdaan sa libis ng baka. Wow, Valley of Baka. Hindi po ito yung fantastic baka po, iba po yun ha. Hills, valleys, troubles, burdens, trials. Hindi ka pala pwedeng maabot mo yung reward nang hindi ka dumaan sa mga balis ng buhay. Ay pero ang mga balis daw, ginawa nila itong dako ng mga bukal, nagkaroon ng spring sa mga problema, nagkaroon ng kinakalatan din ito ng mga pagpapala ng maagang ulan. Pakita ko po sa inyo, pag nag-focus tayo kay Jesus, ang daming magandang mangyayari. Sila'y humahayo. Sa Tagalog, galing sa lakas at lakas. Pero siyempre, mas social ang English version. From strength to strength. Hindi yung pahina ng pahina ka. Na nakita mo nga yung goal mo, patay ka na. Hindi mo na na-enjoy. Nakaipon ka nga ng pera, ang dami mo na namang sakit. Kung kailan kayo nagkabahay, doon kayo hindi magkasama-sama ng pamilya mo kasi hiwa-hiwalay na kayo at may mga samaan ng loob. Para saan yung mga pinaghirapan mo? Pero dito ang sabi, from strength to strength. Maabot mo yung goal mo, maabot mo yung gantimpala na nais ng Panginoon, nang malakas ka pa rin. Sino po rito gusto po talagang tumanda, sa biyaya ng Panginoon na nai-enjoy mo ang mga pagpapala ng Diyos? Can I hear amen? Hindi ba sobrang ang ganda niyan? So ito yung mangyayari sa atin. Kapag tayo nag-focus ngayon, along the journey, doon pa lang may reward na. Number 1, mababago ang mga negatibo. Mababago yung mga negatibo. Ngayon, yan ang kalaban natin eh. Opportunity na, negative pa rin yung nakikita natin. Yung kung kailan ka binigyan ng bahay, pagkatapos magrereklamo ka, ano ba ito? Ang laki namang linisin ito. Pasunog mo na lang. Humihingi ka. Alam niyo yung mga hinihingi natin noon, minsan nirereklamo natin ngayon. Nag-aas ka ng hanap buhay, nung maghanap buhay ka, ang hirap naman ito. Nag-aas ka magka-property, ang hirap naman ito, dami palang babayaran, may mga amilyar pa. Ano ba to? Nag-aas ka ng business, binigyan ka ni God ng business, ang dami palang asikasuhin ito, ano ba to? Papalitan niya ni God. Yung mga negatibo magiging positibo. Amen? So, ang ganda-ganda po ng verso na yan. Nilagay ko lang po dito, kapag nagpatuloy ka sa Lord, yung mga test, magiging testimony. Yung trial, magiging triumph. Yung mess, magiging message. At kung feeling mo man, victim ka, pwedeng gawin ni God yan, maging victorious ka. Yung mga negatibo nating dinadaanan, ngayon lang yan. Ngayon ka lang nahihirapan. Ngayon ka lang nasasaktan. Ngayon ka lang nalilito. Pero pag dumating ang pagkakataon na nag-mature na tayo, lumalim na tayo, which is iyon yung pinaka-main goal natin, to become Christ-like,
pareho na ako mag-isip ni Jesus, pareho na kami ng damdamin ni Jesus, yung mga negatibo mo ngayon na sinasabi, na dinedeclare, magiging positibo po yan at ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Buti na lang, pinaraan ako ng Diyos sa kahirapan para mabalyo ko ang mga bagay na aking kinikita. Nakakaawa po yung mga pamilyang nagsikap ang magulang, inuubos ng mga anak. Sana magkaroon man lang ng konting delikadesa ang mga anak na anything na pinut up ng ating mga magulang, pinaghirapan ng mga magulang natin yan. Huwag nating sayangin. Sa ngayon, I assume, marami dito, ang dami mong dinideclare na negative. Sabi ko nga po ngayon sa marami, meron kasi akong tinuturong mind your mindsets. Meron po akong sineshare sa kanila, huwag kang magsasabi ng pangit na hindi mo tatapusin sa magandang deklarasyon. Pag nagsabi ka ng pangit, siguraduhin mong maganda ang dulo. Mahirap kami ngayon, pero bukas aasenso kami. Simpleng empleyado ko ngayon, pero bukas, boss ako. Nangungupahan kami, pero bukas, titira kami sa pinakamagandang subdivision. Kami lang ang nakatira. Ang hirap noon, baka sa Laharion, ikaw din ang security guard. Mga kapatid, ano yung sinasabi mong pangit na dapat nating i-transform into a positive and great faith in God? Amen? So, ang laking bagay po niyan. So number 2 is this. Madadagdagan ang kalakasan. Sila'y humahayo sa lakas at ang Diyos ng mga Diyos ay makikita sa Zion. From strength to strength. Ano po? Yan po yung nais ng Panginoon sa atin. Lumakad tayo ng may kalakasan. Hindi yung parang nai-imagine mo may cancer ka, nai-imagine mo kaawa-awa ka. Hindi. Malakas pa rin tayong makatatayo kasi kasama natin ang ating Panginoon. Kasi kasama natin ang Diyos from strength to strength. Bakit ko sosolohin ng isang bagay kung ang banal na Espiritu ay matindi kong kapartner sa buhay? Huwag niyo na pong hintayin tumanda bago tayo maging matalino. Huwag na nating hintayin na lumipas pa ang maraming taon para ngayon pa lang ay magpakalakas na sa Panginoon. Ngayon pa lang, grabe na ho nating i-claim yung journey ko, yung paglalakbay ko, ay palakas ng palakas, hindi pahina ng pahina. I declare right now in Jesus' mighty name, walang tatanda sa Praise Church na mukhang kawawa. Amen? Walang tatanda na naglilingkod sa Praise Church na isang malaking regret ang lahat ng bagay. Sa inyong pagtanda, ito ang sasabihin natin, buti na lang, ipinaglingkod ko ang buhay ko sa Diyos. Amen? Buti na lang, ipinaglingkod ko ang buhay ko sa ating Panginoon. Buti na lang, nakarinig ako ng salita ng Diyos at hindi ko binaliwala ang salita ng ating Panginoon. Ipinamuhay natin at ito po ay ating nilalakaran. Mga kapatid, I want you to embrace these principles today. As we end this message, focus ngayon. Reward bukas. The devil will do everything to distract you sa maganda mong ginagawa. Mga outreach leaders, do not allow the devil to distract you. Isang taon nga tayong tinulungan ng Panginoon. Isang taon nga tayong ginabayan ng Diyos. Yung paano lang natin na-sustain yun, napakahirap na. At hindi ka pinabayaan ni God, do not allow the enemy to distract you. Napakaganda ng ginagawa mo para magpa-distract sa ating kaaway na gusto niya itigil mo ang mabuti mong bagay na ginagawa sa Panginoon. The devil want to steal the reward na naghihintay sa iyo. Kanina po, kababasa ko lang po, pinost din yata ito ni Pierre Ann. 10,000 plus. 10,000 plus. Ang nagte-take ngayon ng bar exam.
Marami sa atin dito hindi nakapunta kasi nagtitake ng bar exam. Lord, kailan naman kami? Wag naman pong marami po ngayon nasa presinto 7. May mga kaso. Parang, Lord, talaga naman ang mga exam, di ba Sunday? Sunday naman talaga inaano po yan, no? Parang yun, mapapatawad mo pa, no? Na marami sa atin, Pastor, please pray for us kasi nagte-take kami na. Isa po ito kasi sa pinakamahirap na, na exam, na bar exam. Na exam po talaga sa buhay. Mahirap. Pero yung kumuha ka lang at makapag-take ka na ng bar exam, panalo na po yun. Kasi bago pa sila pumunta mismo sa bar exam, ang haba na ng taon na dinaanan nila. And I speak, and I prophesy, and I pray, sa susunod po ng mga bar exam, meron na mga taga-praise church. Amen? Mahirap, pero kung magpo-focus tayo ngayon, may reward bukas. Amen? Even yung mga magte-take ng board po sa medicine, sa pagiging doktor, huwag nating iwasan ang mahirap. Huwag yung madali, puro madali ang pinapangarap po natin. Ngayon, Praise Church, for the next 10 years, I want to declare this. Galing po kami sa Palawan. Kasama po ang Alab Kabataan, ang mga volunteer na mga outreach leader po natin. Nag-declare po talaga tayo for the next 10 years, makakapag-put up tayo ng 100 outreaches po. At yung katabi mo, isa yan sa leader niya po. Yung mga mag-iibang bansa po, tutulungan natin sila at i-disciple na makapag-put up ng sariling cell group at outreach sa ibang bansa because we believe ang Praise Church hindi lang pang Pilipinas, kundi pang international. Amen po ba tayo doon? Lahat nga po tayo, tumayon lahat. Hallelujah. Sino po rito ngayon ang kausap ko na may maliwanag na pangarap at gustong maabot sa buhay? Can I hear amen? Ikaw na may pangarap ngayon na umangat ang iyong pamilya, ikaw ngayon na may pangarap na makapag-establish ng sarili mong negosyo, ikaw na may pangarap na gusto mong makatulong sa bansa ho natin, sa bansang Pilipinas, let me tell you this, focus on Jesus. Focus on your journey. Focus on your reward. Wala tayong masasayang na pinagpagalan para sa Panginoon. Lahat ng pinagsikapan mo. Kaya lang may mga distractions, may mga laban, may mga sakit, may mga maling desisyon, o even yung paghihintay. Pag masyado ka nang nasasaktan, pag masyado ka nang sobrang nalulungkot, may idea ka na, malapit na this. Yung parang hindi matutupad yung pangarap mo, pag nasa moment ka na gusto mong i-give up yun, halos isang hakbang na lang. Halos isang hakbang na lang. Nandito na yung pangarap mo. Nag-start po ako ng goat farming 2021. 2 kambing lang po, talagang gusto ko lang yun, alagaan lang. Hindi ko alam bakit bumukas ng bumukas. Na yun nga po, mag-alaga daw ng upgraded, mga imported. Ngayon, mag-around 50 na. 14 pa yung namatay noon po na-depressed. Nakita ko na lang po, mga kapit-kapit sila ng paa at patay na ho. Pero hindi tayo sumuko. Kakainis, minsan nakakainis. Pagkatapos, ang problema ko naman ngayon, ang dami na. Ang hirap palang magbenta, kaya congratulations sa mga seller, online seller, sa mga nagnenegosyo natin. Hindi pala ganun kadali. Hindi ganun kadali. Ngayon po na awardan po ako ng National Dairy Authority. Bibigyan po akong 12 imported na kambing na dairy goat. So, kaya lang kailangan kong alisin. Noong nagpunta ako sa Palawan, may nakita ko Farm Connect. Service ba nila, Pastor JR, yun? Farm Connect? Kilala ko yung lalaki na yun. Noong last 4 years ago, yun yung nag-aano sa akin. Yun yung nag-aano po sa akin na nag-a-assist. Sabi ko, sir, tulungan mo naman ako para nasa Farm Connect ka.
baka pwede mo akong ihanap ng buyer ng kambing. Sabi niya lang sa akin, Pastor, may 520 ka ba na kambing? Pwede kong dalhin sa Brunei, sa Malaysia. 520? 40 lang po ang inaalis ko o 37. Pagkatapos, naku, shipping ang problema. Sabi niya, bandang huli, sige nga, dalhin ko muna sa Palawan yan, i-distribute ko. Tingin nga po kayo sa akin. Merong pagkakataon, parang walang tumatangkilik sa iyo. Meron time, parang ikaw mismo magdududa sa ginagawa mo. Pero this day, I want you to believe, susuportahan ng Diyos! Susuportahan ng Diyos! Lahat ng paghakbang mo, lahat ng pinapangarap mo. Yung time na yun, parang ayoko na, gusto ko na itigil yata ito. Pero galing. Ang husay ng Diyos. Muli ulit-ulitin ko sa mga kambing na ito. May nakikita akong masusuportahan na outreach, may masusuportahan ng mga kabataan. Kapag konektado ang mga pangarap at gusto nating maabot sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos, mga kapatid, hindi ito ipagkakait ng ating Panginoon. Gusto ko po sa oras na ito, instead na pumorward po kayo dito, I want you to pray as a group of 3. Kulang po kayo ng 2 kapartner o 3 po kayo sa bawat grupo. Pwede ba natin ipag-pray ito na yung kapatid mo makapag-focus? Na yung kapatid mo sa oras na ito, mag-focus lang kay Jesus, regardless kung may karamdaman sa pamilya ngayon, regardless kung may kaguluhan. Humanap lang ho kayo ng pwede nyo pong ipag-pray ngayon at gusto ko po maniwala kayo. Maniwala kayo, focus ngayon, reward bukas. Focus ngayon, reward bukas. Ano yung mga pinapangarap mo na gusto mong maabot sa Panginoon? Sige po, kahit sa nasa itaas po tayo, hanap po kayo ng tiga-tigatlo po, pray lang tayo po. Pag-pray nyo yung kapatid mo sa oras na ito, kahit ano po ba yung pinapangarap niya, gustong maabot sa buhay, hallelujah. Yung mga kabataang ito, focus ka lang. Yung pangarap mo na makapag-aral sa school na maayos at maganda, makikita mo, pa rin yan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Horabasi kalarabakande. Come on, declare, mag-prophesy po tayo. Huwag kang hihinto. Focus ko lang kay Jesus. Focus ka sa pinagagawa ng Panginoon. Huwag mong hayaan na yung tao makadistract sa iyo. Mas lalo mong huwag hayaan na ang devil nakawin ang magandang bagay na nilalakaran mo sa Panginoon. Oh, hallelujah. Just believe. Just believe. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Oh yes, O Lord, focus ngayon. Reward bukas. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Naririnig ng Diyos yung mga iyak mo sa Kanya. Kasi meron dito parang gusto mo nang isuko yung magandang ginagawa mo sa Panginoon. Ang magandang bagay, inilalaban.
ang mga walang kwentang bagay, hindi pinapansin sa buhay. Amen? Oh, thank you God. Thank you Jesus. Sino po sa atin ngayon dito, nakakaisip ka ng negatibo na in Jesus' mighty name, this day, God will transform it into a positive and great things. Amen? Kung kayo po yun, taas nyo yung kamay nyo. And as I pray, the Lord will give you from strength to strength. The Lord will transform the negative into positive. Ngayon, nahihirapan ka. Bukas, kikinhawa ka. Amen? Ngayon, nalilito ka, pero bukas, compose ka. And from strength to strength, your journey will become smooth because the Lord is with you. Mga kabataan na, kayo yung mga maglolo, yung iba dito, doctors, huwag kang madistract. Mahirap yan! Nga gusto ko mahirap, doon ako tutulungan ng Diyos eh. Hindi mo kaya yan! Oo, hindi ko kaya, pero kaya ng Diyos ko. Oy, walang bibili niyan. Mahirap talaga, walang bibili. Pero kapag inutusan ng Diyos at kumilos ang Diyos, walang imposible. Dalawang kamay, nakataas, nakatingin ang ating mata sa itaas as we pray that our focus is Jesus and rewards will follow and blessing will follow and favor will follow because you pursue Jesus. You pursue honoring Jesus. You pursue obeying Jesus. Jesus, we focus our eyes on you. We focus our faith in you. Salamat, Panginoon. Panginoong Jesus, lahat ng mga negative things will transform into a positive things, O God. Lahat ng pangit, you will turn it into a beautiful message, O God. Maaring may nanghihina dito, but Lord, from strength to strength, O God, you will empower us to reach, O God, our goals na nilagay mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O God. Hallelujah. One last thing na lang po, tingin po kayo sa akin, tingin po kayo saglit sa akin, before natin mag-pray tayo sa offering or what. Tuntua lang po ko, habang nagme-mentoring kasi tayo, sa Palawan, even sa mga taong inaalaw ni God, niremind lang ako ng kausap ko nung Friday. Sabi niya, kasi si Bishop Ancho, laging ito lang paalala sa amin. Kahit maganda sa tingin mo yung desisyon mo, kahit sa tingin mo, tama yung pagpapasyahan mo, sabi niya lang, do not put your trust on chariots or horses, but put your trust in our Lord Jesus. Minsan niya, hindi na ang usapan natin ngayon, alam mo, obvious na pangit. Definitely, no! Pero kahit maganda, huwag ka pa rin magtitiwalang masyado sa magandang naiisip mo. Iba pa rin yung nakikinig sa Panginoon. Iba pa rin yung desisyon na galing sa Diyos. Kaya nga salamat sa Panginoon, mga kapatid, nakakarinig tayo ng ganitong bagay. Huwag lang yung puro emosyon. Maganda to. Pagkatapos hindi mo pinag-isipan, ang Diyos kasi nakakaalam ng una, ng gitna, at ng dulo ng buhay natin. Precious, gusto ko lang sabihin, the Lord is with you. From strength to strength, the Lord will guide you. Uuwi ka ngayon ng mas malakas. Uuwi ka ngayon ng may mas magandang nakikita. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yung mas malakas pa ang palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. We give you all the glory, praises, and honor in Jesus' name. Amen at amen. Thank you. Thank you so much po. Thank you po sa lahat. Hello po, soundcheck. Good day po sa bawat sano. Grabe yung message ng Lord. Ang test ay magiging testimony, ang trial pwedeng maging triumph, and ang mess ay pwedeng maging message. Sobra. At ang word na itong mataklan talaga sa akin is yung focus on Jesus. Dapat nakatuon yung isipan natin. Pero ngayon, focus po tayo ngayon sa tithes and offering. So kung merong acronym po si tatay, may mga word po na tumatak. Ngayon naman po, isa po sa pinapaisip sa akin, Lord, yung word na banat. Bakit banat? Dapat pagdating sa tithes and offering, banat lang. Bakit banat? Bigay
ang nararapat at todo para sa Diyos. Amen, amen. So, sabi sa Malakay 3:10, ibigay nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos nang matugunan ng pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito at kung makikita nyo, nabubuksan ko ang lahat ng bintana ng langit at ibabagsak ang masaganang pagpapala. Dapat pagpara kay God, banat, bigay ang nararapat at todo. So, short testimony lang po talaga. No, from 2018, 2019, ito yung mga time na talagang struggling ako. And kaka-graduate ko lang sa college as an IT. And ito yung moment na talagang tinitest ako ni God in terms of financial. And then ito yung time na talagang nag-struggle ako sa lahat ng aspeto. No? And then God gave me a work. And yung unang salary ko is pinagkaloob ko kay God. And dumating nga in 2020, nagkaroon ng pandemic, na layoff tayo. And during that time, nagkaroon ng leading sa akin si God na gumawa ng way para makapag-offer. And ginawa ko talaga ng paraan. Munti ko nang tinay kong isang lao, ibenta yung aking laptop. And yung perang nakuha ko doon is in-offer ko para kay God. And doon nag-start na si God, pinaisip niya sa akin, may maibibigay ka, pero di mo matutumbasan yung pagpapalang kaya kong ibigay sa buhay mo. Doon nag-start ang unang business ko po na which is printing and signage. And sobrang grabe ang God sa lahat sa ginawa niya sa buhay ko. And then 2021, inalaw niya rin na mag-open ulit ng panibagong source of income which is yung Milky o Big Brew. Isa sa mga owner ng Big Brew Santa Mesa. And praise God, no? Isa lang pinapaisip ni God ngayon sa atin. Bigay mo ng todo. Ibigay mo yung nararapat, ibigay mo yung todo, akong bahala sa iyo, sabi ni God. So tara po, let's pray po. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Sobrang grabe ka, Lord. Sobrang generous mo, God. May maibibigay kami, may kaya kami ibigay, pero iba yung kaya mong ibigay sa buhay namin. Sa iyong kapurihan, sa iyong lahat ng pupuri, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo.
lahat ay tumayo as we worship the Lord. Thank you, Lord God. And bigyan natin ng isang malakas na palakpakan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us all worship the Lord. Thank you, Lord. Come on, let's sing. Amen. 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 Come on. Amen. Amen. His favor be upon you and the thousand generations and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and the thousand generations and your family and the children and the children and the children. May His favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and the children and your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is in the morning,
September 24, this will be next Sunday. We will have our second Super Sunday po with our dear friend, Pastor Alan Morales. Sama po natin yung pamilya nyo po. Magkikita-kita dito yung mga outreaches for immersion. Napakabuti ng ating Panginoon. Ang dami niyang ginagawa sa panahon na kung saan parang nakakapagduda may mangyayari pa bang maganda after post-pandemic. Muli, gagantimpalaan ng Diyos ang lahat ng inyong pagsisikap. Pwede niyo po bang ganito po ang kamay ninyo po? As I pray for benediction, ang Diyos na nakakakita ng lahat ng iyong pangarap, pagsisikap, paglilingkod, lahat ng iyong pagsasakripisyo, ay ang Diyos din na magagantimpala sa inyo. Ay ang Diyos din na magkakaloob ng higit pa sa inaasahan mo. Darating na ang iyong bukas, huwag hihinto o huwag susuko. May maganda naghihintay sa iyong personal na buhay, pamilya. Ang buhay mo ay hindi pahina ng pahina, kundi palakas ng palakas. Gusto ng Diyos na maranasan mo yung lupang pangako na ipinagkaloob niya sa iyo. Praise Church family, ikaw ay pinagpala, ikaw ay malakas, ikaw ay matalino sa iyong mga desisyon upang ikaw ay maging pagpapala sa marami. Ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos ay ibuhos sa inyo ngayon at kailanpaman. Amen at amen. Wow, thank you Jesus. Mga kapatid, pwede ba naman tayong lumabas kahit saglit po? Kamayan nyo naman bago tayo mag-group huddle po. Kamayan nyo naman at least mga 10 katao po sa inyong paligid po. Sabihin nyo lang, God bless you. God bless you. God bless mga anak. God bless, God bless, God bless.